I'm Walter Uzi Buenavista, founder of Shawarma Shack Corporation. Nakikout ako ng grade 5 ako. Bakit ka nakikout ng grade 5? Dami kong cases sa disciplinary coordinator or guidance counselor. Nasuntok niya ako. Yung guidance, sinuntok ka? Nasuntok ako, pumasa. Nagsumbong ako sa parents ko, tapos nasumbong siya sa pare. Nung pag grade 5 ko, parang pinag-iinitan na ako ng lahat ng mga teachers nun na nakikout ako. Parang tingin sa akin ng mga tao dati, school bukol, gano'n. Parang ganun yung ko dati, personal branding ko. Ganun yung thinking nila sa akin. Pero ako sa sarili ko, parang hindi naman yun yung thinking ko sa sarili ko. Siguro napanood mo naman to. Sa mga tinatanong ko, diploma o diskarte. Sa tingin mo, anong pipiliin mo? Pareho. Di ka naman matututan ng diskarte pag di ka naman pumasok sa school. Yung mga diskarte mo, dun mo naman mapupulot eh. Kasi yung mga nagsasabi na ayaw nila ng diploma, nagyayabang lang yun. Hindi, para sa akin lang doon ka mamumulat sa totoong buhay. Buhay na pagiging independent, gano'n. Lahat importante. So na nag-pandemic, ano nang nangyari sa inyo? Kakala ko katapusan na eh. Kakagaling ko lang ng Europe nun eh. Mag-uwi ko, lockdown agad. Pero alam mo yun, na parang araw-araw puro gastos, walang papasok. Paano na kaya? Sige, manonood na lang ako Netflix. Hanggang mamatay. Oo, siguro pag nagka-COVID daw, okay na rin. Parang yun yung thinking ko na eh. Kapag hindi ka negosyante ngayon, ano kaya ang trabaho mo ngayon? Tambay. Tingin mo, sir? Baka ganun. Yung wife ko lang naman ang nakapagpabago siguro ng mindset ko. Kung hindi dahil sa asawa ko, hindi naman ako matututo sa buhay. Doon lang ako naging matured nung nakilala ko siya, tapos nag-guide niya ako. Ganun. I'm Walter Uzi Buenavista, founder of Shawarma Shack Corporation. Welcome to Lazy Genius Podcast. Okay, congratulations. Thank you sa pagpupunta dito. Thank you. Napapanood ko lang to, tapos may invite pala ako dito. Alam mo sa pinakamalupit sa lahat, ngayon lang ako nakapag-invite na may malaking corporation na nakatulad ng Shawarma Shack. Kasi kwento ko lang, bago ako maging negosyante, nung mga bandang high school ako, habang nagbibuild ako ng negosyo, kailangan ko magtipid. Kasi kailangan ko siya i-invest sa puhunan ko. Tatandaan ko, yung nakapag-survive sa akin, yung shawarma shack mo. Bawat daan ko, buy one take one yun, tama ba? Buy one take one yun, kada punta ko doon, yun na lagi ko binibili kasi doon ako makakatipid. Doon ako makakain na medyo busog ako. At nung kumita na ako, tsaka naalala ko na na-invite kita, sabi ko, grabe. Parang isa ka sa mga tumulong sa akin nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. So yun na nga, thank you for that. Pati sa lahat ng mga naging guest ko, grabe yung entourage mo. Lincoln? Lincoln Navigator. Yes, magkano yun? 20M. 20M. Dala-dala mo yung 20M na kotse, tapos may bodyguard ka pa. Hindi, bulletproof kasi yan. Kaya, bulletproof? in-cast, kaya ganun yung presyo. Ay, grabe. Tapos naka Louis Vuitton, nakapatek. Tama, patek yan? Magkano yan? Hindi, alam mo, simple lang. Magkano yan? Siguro 7.5 lang. Grabe. Ayaw mo na talaga. Basta, ang dala-dala mo kayo, milyones na. So, hindi naman ako mahilig sa kotse, pero di naman. Gusto ko siguro yung secured ako, gano'n. Okay. Safe, gano'n. Safe, okay. So, siguro, ang pinakaunang tanong ko, bago ka maging CEO or isang owner ng isang Shawarma Shack na corporation, at ilang branches siya sa ngayon? Almost 800 na siya. 800 branches na siya. Almost. Pa 800 na kami this December. This December. At dito siya sa Pilipinas? Wala pa siya sa ibang bansa? Hopefully next year magkaroon. Oh, okay. Ilang taon ka na ba ngayon? I'm 34 years old. 34 years old? Yeah. Kailan mo natuklasan yung Shawarma Shack? 25 years old, February 2015. Bago ko itanong about sa Shawarma Shack, sino ka ba nung bata ka? Paano ka nagsimula? At paano mo natuklasan na gusto mo pala maging negosyante? Kung ano ba yung nanay at tatay mo? Yung mother ko, dentist. Tapos yung father ko, ayan, mahilig nga siya mag-business. So meron na kayong negosyante sa pamilya, yung tatay mo. Anong negosyo ng tatay mo? Nung bata pa ako, siguro mga 2 years old ako noon. Yun yung naalala ko. Oo. Meron kaming alam mo yung nagbebenta ng mani sa bike.
Mani, kiamoy, yung halos lahat, beans. Tapos meron tinatawag ng panahon na yung magic candy, yung mga ganun. Magic candy. Oo, yung parang makulay siya. Tapos nasa plastic. Pagka inaalog-alog mo, parang kumakapit-kapit sa ano. Ikaw nagbebenta nun? Hindi kami. Meron kaming mga vendor ng gano'n. Nakabike sila. Siguro mga 30 or more yung gano'n namin. So binibigyan nyo lang sila ng supply, pa sila na bahala magbenta? Okay. Tapos, nung siguro mga 5 or 6 years old ako, nagkaroon kami ng barbershop. Tapos, nagkaroon kami ng shoe repair shop, parang Mr. Quickie. Ayun, nung bata pa kasi ako, parang pagkuha sila ng supplies, sinasama nila ako sa Divisoria. Pagka New Year naman, bumibili kami ng mga paputok sa Bulacan. Tapos, binibenta namin. Parang, ayun, hindi naman sadya siguro o yun yung way siguro nung parents ko na baka maturuan ako. Hindi ko alam eh. Basta lagi lang nila ako sinasama. Tapos pag weekends, sa barbershop, ginagawa nila ang cashier, gano'n. O kaya dun sa repair shop. Sa tingin mo ba na kinukuha ka sa cashier doon sa barbershop niyo dati para matuto ka or para makatipid sila? Hindi naman makatipid kasi meron talaga kaming cashier. Siguro gusto lang nila ma-experience. Okay. Tapos, yan, pagkukuha din ng supplies sa repair shop, pag pupunta sa Divisoria, kasama din nila ako. So, ini-immerse ka na niya sa negosyo? Ngayon wala naisip na ganun siguro. Pero nung bata ako, di ko naisip ko parang naglalaro lang kami, ganun. Oo. What is your first business? Yung pinakaunang mong binenta sa buong buhay mo? Binenta ko sa classmate ko dati, yung mga drawing ko eh. Marunong ka mag-drawing? Hindi, yung drawing lang na pangit. Tapos, ayun, yung mga So, masasabi mong abstract? Yung mga classmate ko, binilihan naman sila kasi malaking bata ako nun eh. May yung mga, siguro baka natakot sa akin. Tapos yung mga parents nila, nagpuntahan sa school. Tapos, ayun, pinapasoli yung, Mga bininta mo? Oo. Ayun, yun yung unang mga nabenta ko. Yung mga unang benta is mga Bata ako nun, mga 4 or 5 years old ako. So maaga talaga. Maaga. Parang siguro kasi 'di ba nga ginagawa kong cashier, baka naging instinct ko na rin na magbenta. So, isip mo ba nakabenta ka kasi natakot sila sa iyo? yung nga naisip ko kasi siguro nga malaking bata ako rin. Kasi mga sirang matchbox, yung mga ganon. Okay. So ngayon, nung pagdating mo ng high school, meron ka bang nabuild na negosyo? Wala nga eh. Ang hilig ko nun mag-basketball. Hindi ko naisip na na magne-negosyo ako balang araw kasi hindi ko naman pangarap yun. Noon. Ano yung pangarap mo noon? Siyempre, di ba, pag nag-basketball ka, pangarap mo nun maging NBA player. Pag napanood mo si Iverson, So, naging player ka ng basketball? Nung high school ako sa college. Saan ka ba nag-aral? Nung elementary ako sa Kuya San Agustin. Tapos nakick out ako ng grade 5 ako. Nakick out ako. Tapos nalipat ako sa Bakit ka nakick out ng grade 5? Anong ginawa mo ng grade 5 ka? Hindi, kasi dami kong cases sa disciplinary coordinator or guidance counselor. Nasuntok niya ako. Sino? Yung guidance. Yung guidance, sinuntok ka? Nasuntok ako. Grade 4 ata ako nun. Pumasa. Nagsumbong ako sa parents ko, tapos nasumbong siya sa pare. Tapos nung pag grade 5 ko, parang pinag-iinitan na ako ng lahat ng mga teachers nun sa Cleo San Agustin, sa Binyan. Ayun, Unique out ka? Nakikot ako. Nalipat kami sa Joseph and Mary Academy. Tapos doon ako nagtapos ng high school. Sa tas college? Adamson sa Emilio Aguinaldo. Kasi parang tingin sa akin ng mga tao dati, parang school bukol, gano'n. Walang mararating, mga gano'n. Gano'n yung parang gano'n yung ko dati, personal branding ko. Baka pag laki nito, ulungan to, mga gano'n. Seryoso? Ganun yung thinking nila sa akin. Pero ako sa sarili ko, parang hindi naman yun yung thinking ko sa sarili ko. So, nung college ka, anong kinuha mong kurso? Computer science. Kasi parang uso. Parang yun yung cool. Parang cool, ganun. Yun yung cool. So, pag tinanong ko sa'yo anong kurso, cool ka na nung pag sinabi na computer science ka? Hindi, para sa akin lang yung thinking ko lang para sa akin. Kasi ang dami kasi nun, nagna-nursing. Ang problema ko, tamad ako mag-aaral. Hindi nga ako nagsusulat sa notebook ko. Kaya ginagawa ng mga teacher namin, school year, bago mag-end, pinapasubmit yung mga notebook
Hindi doon ka maghahabol ng mga Oo. sulat-sulat, di ba? Tapos yung, alam mo yung tipong estudyante na, pagka gusto ka agad makauwi, mga ganon. Oo. Nakatamad kasi talaga kasi lalo na pag mahaba yung exam. Kaya ginagawa ko pag nagmo-multiple choice. Isang page gagawin ko puro letter A lang, sunod puro letter B. Oh. Sunod puro letter C. Kasi syempre, di ba may makahagip ka naman na tatama doon. Ayun, ganun Sa tsambahan na lang ang ginagawa mo. Ganung klaseng estudyante ako. Kasi, ako nakakatamad talaga eh. Pero pagka naman, yung nagdi-discuss yung teacher, nakikinig ako. Yun na yung mga, nakukuha ko. Ano bang tawag sa ganun? Acknowledge. Yun, acknowledge na lang. So, nagtapos ka talaga ng college? Hindi ako natapos. Hindi ka nagtapos? Hindi ako natapos kasi, pag nagbabasketball ka kasi ng college, parang pine-preserve mo yung playing years mo. Kailangan mga 5 years ka na maglalaro sa mga sa mga league ganon. Hindi ako nag-enroll ng major subject. Puro minor lang kasi parang yun lang yung ko So bulok-bul ka talaga sa yung college? focus ko. Hindi naman mulakbol. Kasi sa mga teammate namin, parang, kumbaga, ako pa rin yung pinaka may laman sa pag-aaral. Parang ganun. Okay. Kasi lahat ng sinasabi ng teacher, pumapasok naman sa isip ko. Pag pinag-recite ako, nakakasagot ako. Pero ayoko lang siguro nagsusulat, gano'n. Ayoko lang, nagre-review. Pero masasabi mo ba na hindi ka nagtapos sa college dahil lang sa basketball? Baka ganun. Hindi, rin kasi may factor din na, nung papasok yung Emilio Aguinaldo College, hindi ako ni-line up nung coach kasi meron siyang gusto na parang hindi siya gusto sa akin. Pinatapon niya ako sa Emilio Aguinaldo College, Cavite. Kasi from Manila to, di ba, Cavite. But pagdating ko doon, parang, daming talaib, gano'n. Parang, syempre, sanay ka na sa building, di ba? Yes. Yun. Saka pagka kasi, di ba, galing kasi akong Laguna. Parang, ang thinking ng mga tao doon, pag nag-aaral ka sa Manila, parang cool kesa sa mag-aaral ka sa province. Yes. Parang ganun Parang ganun lang. Parang naapektuhan ako sa ganun. Yung ego mo. Hindi naman ego. Na-depress siguro ako. Yun, hindi ko na tinuloy mag-aaral. Umuwi na lang ako sa amin. Na-depress ako eh. Siguro mga more than 6 months. Hindi ako lumalabas ng bahay. As in, hindi ka maawawan yung gano'n. Ayun, ginawa ko, nanood lang ako movie, gano'n. Halos lahat nga ng movie, napanood ko na nun eh. Lahat talaga? Sobrang, kasi gagawin ko lang, kain, tulog, manood movie, maligo, parang gano'n lang. Kasi may free movies dati, nauso na yung di ba? Oo. Pero ibig sabihin nun, nag-drop out ka, tapos nag-depress ka at nag-lock up ka sa kwarto mo for more than 6 months. More than, baka siguro mga 8 buwan pa. Hindi ko na maalala eh. College basketball kasi pag nasa Manila ka, yun yung parang... Wow, ganun. Oo, limelight, di ba? Oo, ewan ko, ano ba tawag doon? Parang star, parang gano'n. Hindi naman star, pero kumbaga, nandun ka sa top of the game. Yes. Parang pag Manila. Kaysa sa province, parang, parang nawala na ako pag-asa. Kasi, di ba, parang yun nga lang yung goal ko nung Nung college ka. Oo. So parang patong-patong na lahat. Parang ganun siguro. Kasi na ako nun pa 20 na yata ako nun. Pagka ganun kasi parang umiedad ka na nun. Parang pawala na ng pawala yung dreams mo sa nun. Grabe. Sa basketball parang. Ano naman reaction ng magulang mo sa'yo? Siguro upset sila. Parang yun din naman yun din yung unang tingin sa akin ng mga magulang ko. Kasi ang gusto kasi nila sa akin, it's either mag-abogado ako or pumasok ako sa PMA. Dati gusto ko mag-basketball. Binagsak ko yung exam ko sa PMA. So galit na galit sila sa'yo? Siguro may Sama ng loob. may factor o kasi nung age pa na yun, parang hindi ko pa nakuha yung respeto sa magulang ko. Kaya nitong mabuhay sa mundo or mag-excel sa mundo. Buhay pa ba yung magulang mo ngayon? Buhay pa. Parehas? Okay. So ano nung ginawa mo nun? Nag-drop ka for almost 8 months, 20 years old hanggang 30 years old. Ano ginawa mo nun? 20 years old ata ako. O, 20 nga. More than 8 months siguro baka a year. Hindi ko na kasi maalala yung kasi yun yung pinaka lowest point ko sa buhay ko. Nagtangka ka lang ba na mag-suicide nun? Hindi naman. Pero kumbaga, parang manonood ng movie, ganun.
entertain ko lang sarili ko. So, anong ginawa mo after that? Nakilala ko yung wife ko. Yung panahon na yun? Nung nakilala ko yung wife ko, meron silang business, Decades Bar. Ano yan, parang gimikan, ganun. Okay. Nung siguro mga 1 or 2 years na kami, may problema siya. Parang nananakawan siya ng mga employees. So, she asked for help. Ayun, nung bata pa ako, na-train naman ako mag-cashier. Ako yung, nag-cashier. Tapos, So, naging empleyado ka ng business nila? pero walang sweldo yun. For help lang? For help lang, walang sweldo. Tapos ngayon, lahat ng aspeto ng business na yun, napwestuhan ko. Pati ang pag-bartender, gano'n. Pero wala kang sweldo? Walang sweldo. Kasi nag-live-in naman ako kami nun. So, yun yung kapalit? Oo. Kumbaga, bagong parang bagong learning experience. Yes. Tapos, 2013, kasi pag sa bar business, kailangan laging bagong pangalan, bagong branding. Yes. Pagka luma ka na, hindi ka na pupuntahan. Totoo. Lipat sila sa bago. Ayun, humina. Then nagsara. Nabenta namin yung bahay namin. Nabenta namin yung bahay namin. Bahay niyo ng wife niyo? Oo. Ayun, parang nag-iisip ako anong next business, ganun. Anong ginawa niyo nun? Nabenta yung bahay? Saan na kayo tumira nun? Diyan, sa Quezon City. Nag-rent kami. Parang wala, idle lang, ganun. Nag-iisip ko anong magiging business. Nung iniisip namin, magpa-franchise kami ng kahit maghanap ka ng magpa-franchise. Ang hirap maghanap ng location, ganun. Hanggang papaubos na ng papaubos yung pera, wala pa rin kami napa-franchise. Tapos one time napadaan kami sa Tutuban kasi naghahanap kami ng supplier sa Divisoria kahit anong mabebenta, parang gano'n. So naghanap lang kayo ng pwedeng mabenta doon sa... Tapos may nakita kami night market, parang nagtanong-tanong kami magkano bang pwesto, parang mura kasi walang security deposit, walang yun kasi mabigat sa nagnenegosyo yung mga advance rent, security deposit. Sabi ko okay to pero isa-set up mo tapos ipo-pull out mo after. Para mababa yung capital. Doon kami nag-start na magbenta ng shawarma. Doon? Doon. Okay. So, kailan yun? 2015. Pinakauna nyo is magbenta ng shawarma doon sa may Tuban. Kasi nung wife ko, mahilig sa shawarma. Tapos nung ako naman, nung bata pa ako, mahilig din ako sa shawarma. Pagka unang beses ka natikman, parang pag tuwing nakakita ako, kailangan makakabili ko niyan. Bakit sobrang dami man yung pwedeng ibenta? Bakit shawarma ang napili nyo? Kasi doon, dami nagbebenta ng tusok-tusok. Isipin mo 10 stall, lahat tusok-tusok. Pag yung pa rin binenta mo, di ba? Kailangan may iba ka. Tapos isipin mo, lahat sila nagbebenta sila ng kwek-kwek, lahat nagbebenta ng palamig. Sa Tutuban talaga mismo paggabi lang yun Kaso kasi ngayon parang wala na yata yun. So doon kayo nag-start talaga? Oo, doon. So siya, para kang naka-motor, naka-bike, tapos meron Hindi, tent yun, naka-tent. Tapos, yung mesa na isa-set up mo. Oo. So, may kotse naman kayo nun? Wala nga Noong una, wala. Ini-LRT namin yung mga stocks. Alam mo yung sa Seryoso? Oo, yung sa Divisoria kasi, uso kasi yung bayong na malaking ganon. Doon namin lahat nilalagay yung gamit. Magugulat ka nga yung mga kutsilyo lumulusot pa sa bawal yan di ba? Bawal sa LRT. Grabe. So, ibig sabihin? Bawal. Inilalagyan na namin sa ilalim. Kasi yun yung madaling way. So, araw-araw yun? Mga 2-3 months, gano'n. Grabe. So talagang, kung gusto talaga may paraan. Hindi, kasi siguro, baka desperate na rin kami. Yes. Oo, wala kasi choice. Pagka di pa namin wala, saan na kami pupulutin. Nung una kasi medyo mahina, tapos wala masyadong bumibili. Nung una? Oo, inisip namin, sa Tutuban kasi, sa Divisoria, inaantay ng lahat ng vendor, December. Kasi lahat ng lugi mo, babawiin ng December yon, November, December. Oo. Parang yung iba nagpapalugi ng ibang buwan. Basta makip lang yung pwesto for holiday seasons. Kung ba matouch move na nila yung pwesto nila. Oo, gano'n. Tapos after nun, inisip namin, sabi, siguro pag nakaipon tayo, bibili na lang ako ng UB Express. Tapos mag-UB Express na lang ako kasi ang hirap sa Divisoria. Sobrang pagod. Saka pag umulan, walang benta. Maraming beses umuulan. Diba? Okay. Kasi nga, kalsada lang yun nung pagkatapos ng December, January, may nakabili ng UB Express.
Oo. No choice na kami. No choice na kami na ituloy na lang namin. Lumakas ba yung benta nyo talaga noong December? Kaya lumakas kasi paubos na yung, ay kailangan naming ipaubos yung stocks kasi baka ma-expire. Para balik puhunan. Isip natin, balik puhunan na lang. Buy one, take one natin. Benta natin buy one, take one. So, naubos agad yung stocks. Tapos pag-compute namin, ay may kita pa. Tuloy-tuloy kaya natin. Tapos yun, araw-araw ganun. So dahil doon sa December na para maubos na yung stock. Hindi December yun, bago mag-December. Bago mag-December, natuklasan nyo na kailangan nyo ubusin yung stocks kaysa masayang. Buy one, take one nyo, hindi nyo alam na yung pala yung pinakamagandang strategy na ginawa nyo. Hindi pa nga namin alam na strategy yun eh. Ay, inisip nyo lang pampaubos lang. Oo, pampaubos lang. Tapos nakita nyo may kita pa kayo nun. Oo, meron. So after nun, nabenta na nga UV Express, kailangan nyo na ituloy yun. So paano siya lumaki from that? Siguro gift na rin ni Lord yun na tuloy-tuloy na kumita. Kasi ang lang naman namin, mag-survive kami. Saka dami kasi namin dogs doon. Siguro mga 10 ganon. So nabenta nga yung UV Express. Oo. Parang, paano kaya to? Kasi baka yung kikitain natin, saktuhan lang. Kailangan makaisip tayo ng way para makapagbenta ng, hindi masyado maglalabas ng kapital. Ayun, naisip namin. May nagalok sa amin bigla ng, magbenta sa school event. Oh. Yan din, ganun din. Set up mo lang din. Yes, okay. For 1 week, ganun. Tapos, ang lakas ng, ng bentahan. Mas malakas pa sa night market. Siguro, bumibenta kami ng, 70,000 per day. Grabe. Oo. Kasi parang hindi pa common kasi yung shawarma nun sa Pilipinas. Siguro, alam na ng mga tao na may shawarma. Pero hindi siya accessible sa lahat. Ayun. Kaya unang benta namin sa New Era University. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Kasi ang laki ng natulong sa amin nun. Nakapagtayo kami ng branch dahil sa kanila. Okay. Unang branch namin sa mall. Victory Mall, Caloocan. Tapos sa Kapasay. Doon ang galing yan. Yung puhunan na pang-franchise nyo sa dalawa Hindi, pang-tayo. Pang-tayo sa amin. is galing doon Sa school event. sa school event. So mas malakas pa yung benta nyo sa school event kaysa sa night market. Ano kaya ang reason? Captured market. Okay. Tapos, mas marami kasi yung kasi isipin mo, ilan ang population ng school? 10,000 na bata, baka meron yan. Di ba? Tapos, nakasubo kami sa UP. Ganon din yung mga bentahan. Sabi ko, tuloy-tuloy kaya natin to. Ginawa ko, minessage ko lahat ng School. ng president ng mga organization. Makikita sa cellphone ko yun pag sinerch ko sa Facebook ko. Makita nila yung screenshot. Hindi, makikita, yung message ko nandito pa rin. Pag binabalikan ko nga minsan parang nakakatuwa. Siguro mga, more than 1,000 na message ko. Baka mga 1,500 to 2,000 na message ko. Ang nag-reply, mga 10 lang, 10 or more than, mga 15 siguro. Tapos, kada weekly kasi yan Kunwari, marketing week or nursing week, ganon. Ang mahalaga, makapagbenta ka. 10 na yun umuo. Oo, Baka din, yung conversion rate mo, 10%. Hindi, 1% lang siguro kasi 1,500. Ay, oo nga pala. Mahigit yung message ko 1%. Lahat ng org, may message kung ganun. Tapos weekly, nakakaipon ako pantayo ng branch. Hanggang nakapasok kami ng Ever Commonwealth dati. Kasi isa yun sa nagtaguyod rin sa amin dati. Miss Ever? Ever Commonwealth. Apply kami ng apply dati. Parang saktuhan lang yung pera, di ba? Pagka mag-a-apply ganon. Nag-apply kami ng SM. Sa SM pala, pagka wala kang 1 million, huwag ka na magbalak. Or more siguro. Kasi taas ng ng Kapital. Kasi 6 months deposit. Tapos, May tanong muna ako bago tayo magsimula dun sa SM. Magkano yung pinakamalaki mo kinita sa mga school event sa isang araw? siguro, yun sa 70, 75 ganon. Okay. 80. So sa isang araw lang, may puhunan ka na sa ibang mga location? Hindi naman isang araw. Siguro sa loob ng isang week, ganon. Okay. So yun na nga, nag-apply ka na sa SM. Kasi dati medyo mababa pa kasi yung cost ng pagtatayo. Ganun. Parang hindi pa ganun ka-quality yung mga materials na gagamitin mo sa pwesto, ganun. Mga signage mo, lang, flex pa lang, mga ganun. Mga sintra-sintra word pa lang. Ngayon kasi medyo difficult na yung namin
yung setup namin. May TV na kami sa sa mga pwesto. Oh, okay. Tapos acrylic na yung mga signage namin. Kaya medyo may presyo na. Yun, hindi pa kami marunong ng mga branding nun. Unang apply namin ng pwesto, sabi sa amin nung mag-submit kayo ng perspective. Siyempre, pagka bago ako sa business, di mo alam ano ba yung perspective. Tapos di mo pa alam kung sino yung gumagawa nun. May 3D perspective ba yan? Ha? Yung 3D perspective ba yan? Oo, yung gano'n. Ginawa ko, pinicturean ko yung Stall Joe. Hindi, yung stall ni Jamaican Patty, tapos inedit ko lang sa Paint. Sobrang pangit. Pagkapasa ko, hindi tinanggap. Buti yung gumagawa ng signage, marunong pala. Ayun, nakakatawa nga yung mga pinagdaanan nung Tapos, ayun, nakapasok naman sa Victory Mall. Unti-unti, nakapasok na sa Sa SM? Sa SM, mga 12 times kami na-reject, pang 13th time kami natanggap. So, 12 times kayo na-reject? Siguro, ganun kasi, pagka wala ka pa napapatunayan. Oo. Ewan ko, ganun ba sa Pilipinas? Pagka wala ka pa napapatunayan, mas mahirap yung way, ganun. Wala ka pang track record. Hindi ko masabi, ganun ba? Siguro pagdating kung ikaw naman yung may-ari kasi ng SM, kung ipaparenta mo yung stall mo, syempre yung unang iisipin nila if tatagal ka ba dito. Hindi, doon nga kami nilagay Meron kasing tinatawag na survival area. Para sa akin, ko lang yan, term ko lang yan. Nung ilalagay sa medyo tago, ganun. Testing grounds siguro yan Para mga new brands. Sabagay, totoo yun. Yun, nilagay kami doon. Kami pa yung nag-top doon sa area buong area, Sky Garden, yung tawag doon SM. Tapos ayun, yun na nagbukas ng way para kunin kami sa ibang SM. Tuwing may opening ng SM, tinatawagan na kami. Ganda kasi pag nasa SM ka, parang billboard rin, parang commercial din na Yes. pag nasa SM ka, nakakataas ng So, nung nakapasok ka, sang mall yun? Sang SM? SM North. SM North? Wala nga kaming pera nun 70,000 lang siguro yung pera namin. So, Wala kayo naipon? Hindi, kasi syempre, di ba, pagka may kita tayo ulit ng bagong branch. Nag-a-apply ako ng pwesto kahit walang pera. Kasi di naman kami natatanggap Di ba? Parang tsamba pag natanggap. Siguro, mga application namin sa mall nun, mga 40. Grabe. 40 ang mall. Tapos, puro reject, ganun. Matatanggap siguro sa 41, ganun. Kaya apply lang ng apply para matanggap. Ang hirap din kasi yung vacancy din siguro. Punuan lagi, ganun. Tapos hindi pa kami yung top of mind dati. So, nakapasok ka na nga sa SM North. Ano nang ginawa niyo doon? Kasi wala kayong ipon Nung nakapasok, sabi ng asawa ko, saan tayo kukuha ng pera? Kasi ang down payment, 8 buwan ng rent. Kasi 6 months deposit, 1 month advance, 1 month construction ban yun. Sabi ko, hindi kaya natin yan. Hindi PDC yun. Cash? Bayad ka agad yun dapat. Grabe. Oo. Nakakuha kami ng event sa PUP. Siguro halos 1 buwan kami doon. Ayun, kinaya naman. Kinaya. Para makikipon. Oo. Siguro gift sa amin ni Lord. Yung event na yun para makapasok kami sa SM. Tapos nung natayo namin yung SM, araw-araw event yung benta. Parang ganun. Doon namin masasabi na pwede na kami. Pwede na tayo sa Sa ibang sa SM. Oo, kasi bumibenta na tayo ng ganun So okay, nakapagtayo ko na sa SM North. Tapos okay na, maganda yung benta. Tapos ang ginawa niyo na next? Next namin, affair kami sa San Jose del Monte. SM San Jose del Monte. Opening ng SM. Parang, kasama kami sa opening. Wow. Parang level up. Kaso, laki ng in-offer na space. Nag-start kasi kami sa 14 square meter yata or 15. Biglang in-offer kami ng 35 square meter. Hindi, laki ng construction. Ngayon, yun. Kaya parang hindi mo nararamdaman yung pera doon Dahil may opportunity, mo na naman doon. Parang i-invest mo na naman ulit. Hanggang sa nakapagtayo kami mga umambot ng 10. Pero nakapasok pa rin kayo dun sa SM Del Monte? Oo.
Inipon nyo pa rin siya? Hindi, laban kami kahit saang i-offer sa amin dati. Okay. Kasi pagka di ka ganun, di mo alam kung kailan ka ulit ma-offera ng pwesto. Totoo. At swerte ka na. Kasi Oo, kaya pag wala, mas swerte yung ma-offeran ka kaysa yung yung antay mo na ready ka sa na ready yung pera mo. Parang hindi, hindi ganun eh. So, paano nyo nagawan yung paraan ng makakuha ng kapital nun? Hindi, unti-unti. Kasi hindi naman yun eh. Hindi siya isang bagsakan. Hindi naman siya isang bagsakan. Di ba? Tapos after nun, naka-apply na kayo sa ibang... SM Lucena, ganun. Watang nga medyo malalayo kasi yun yung ino-offer. Nung naman, may nakita kaming franchise your business seminar. Fran Corp. Tapos, ayun, sabi ko, attend tayo kasi sa wife ko. Attend tayo dahil para matuto tayo. Kasi parang ang hirap pag puro Kailang. Hindi, saka marami din kasi nagtatanong ng Franchise. Oo, ang dami. So, ibig sabihin ba, na lahat ng mga nakwento mo is owned by you? Owned by us. Hindi kami kagad nag-franchise. Okay. So, mga nakakailang branch pa kayo bago kayo mag-franchise muna? Mga nag-aral kami mag-franchise, nagpa-develop kami, 10 branches kami. Nakapagpa-franchise kami nung namin, pang 18th branch. Yun na yung franchise, unang franchise. Grabe, ang dami namang branches bago ka nag-franchise. So, lahat yun sa'yo. Yung 17? Oo. Kasi meron akong restaurant dati. Franchise ko hanggang 3. Pero gumibat na ako kasi sobrang hirap. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, close ko na yun eh. Yung restaurant ko na yun eh. Matagal na yun eh. Bago mag-pandemic, tsara ko siya ng pandemic. Paano nyo na-organize yung sistema, pati yung sa supply? Sa supply nagsimula kami nga sa palengke supplier. Balintawag ganun. Dati ako nga namamalengke nung nagsimula. Dati medyo medyo tight pa sa budget. Meron kasi doon mga kargador, aloking ka. Aloking ka, di ba? Ang singil yata noon, 50, ganun. Sabi ko, hindi ako na magbubuhat. Kasi di ko pa kaya. Tapos yan, parang medyo, masenso, nakakakuha na ako kargador. Wow. Nakakaliton na. Nag-level up. Oo, ganun nung umpisa. Nung pa lang Divisoria, wala pa kaming mall. Tapos, habang lumalaki ka kasi, lumalapit yung mga supplier sa'yo. Sila na mismo yung... Lumalapit na sa'yo. Oo, lumalapit. Tapos makukuha mo na ng mura kasi medyo mas mataas na yung demand mo. Yung quantity na kailangan mo. Medyo pwede ka nang tumawad-tawad. So, sa supply, wala namang problema. Wala. Sa operations, ang tanong ko, paano mo na iiwasan? Di ba sabi mo kanina na ikaw yung naging cashier sa business ng girlfriend mo or na wife mo noon dahil nananakawan. So, paano mo maiiwasan yung mga nag-handle ng mga store na yun na hindi ka manakawan at binibigay yung quality product? Hindi mo maiiwasan yun. Nasa values na rin siguro ng tao yun. Sa bagay. Oo, kasi ibigay mo yung tama sa kanila. Binibigay namin yung tama. May kompleto, may minimum wage, tapos may incentives pa. Pagka na-hit mo yung target, tapos may overtime, SSH, PhilHealth, pag-ibig, kompleto. Gagawin pa rin nila basta makita nilang may butas. Ngayon, titingnan mo yung gaps kung ano yung mga butas. Through the years, mo yun, makukompleto mo. So, quality people lang? Quality people, saka learning siguro. Saka siguro, pipiliin mo yung people na may values na same as sa'yo. Kasi akala nila, makaupit ka ngayon, panalo ka na. Hindi nila alam pagka nawawalan sila ng chance sa buhay pag ganon. Kasi hindi naman sila pagtitiwalaan ng mas malalaking bagay. Yes. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Pagka sa maliliit na bagay pa lang nandadaya ka na. Oo, tama. Siguro yun lang yung mapagmamalaki ko na wala akong dinaya kahit sino siguro sa journey ko. Kaya siguro nabigyan ako ng chance na mapalaki namin kung anong gusto namin marating siguro. Wow. Okay. Wala ka ng problema sa supply at wala ng problema sa tao. Values lang talaga at quality people. So, babalik na nga tayo doon sa kwento mo. 17 branches ka na at mag-franchise ka na. Nakapunta ka na sa Front Corp. Natutunan mo na at mag-franchise ka na. So, ano na nangyari? Hindi, pa yun nung 10 branches kami nun. Nung pumunta kami doon, parang maganda kasi siya yung gumagawa ng Potato Corner, The Generics Pharmacy, Jollibee. Parang gusto ko din masabi na magiging ganun din kami siguro. Yun nasa isip ko noon. Tapos nagulat ako. Ang mahal pala ng ganun. Nung panahon na yun, 1.3 million yung halaga ng franchise development. So, kakatayo lang namin ng branch. May kukuha ng pera. Pero alam ko na may cash flow na. Parang
Kaya natin bayaran, wag lang isang bagsak. Buti pala may terms yun, 14 months. Oo. Kaya. Franchise ano yun? Franchise development. Ano yun? Gagawin nilang franchisable yung business mo. Unari, yung mga system mo, di ba katulad tinatanong mo, doon kami natuto. Kasi dati kasi ginagawa namin, yung mga sales report, pag na-check na, nasa notebook lang kasi pupunitin na, tatapon na sa basurahan. Ganon. Yung pala, kailangan pala i-record mo pala yun. Para may record ka ng yearly, monthly, ganon. So, ibig sabihin nun, Wala kaming data dati, hindi namin alam. Ngayon, doon namin natutunan kung paano ipoprofessionalize yung ibig sabihin pala nun business. na Front Corp pala, para siyang seminar, tapos bibentahan ka ng blueprint kung paano. Oo. 1.3 siya, payable for 14 months. Oo. Yun yung nakuha namin na terms dati. So after nun, nagawa na yung blueprint. Siyempre, kumbaga, parang consultant sila matututo ka na kahit papaano. Yes. Marami kang mapupulot. Doon ba natuto si Potato Corner? Siguro marunong na rin siya kasi si Potato Corner yata siya sa Wendy's ba? Operations manager na siya. So may alam na siya. Oo, may alam na siya. Pero siguro, malaking factor pa rin siguro si Francorp kasi kinuha niya kasi meron kasi mga business na hindi franchisable. Meron ding franchisable. Ganoon. So yun na meron ka ng blueprint. First nag-franchise sa'yo, sino? First nag-franchise sa amin, hindi ko mabanggit yung pangalan Actually, na siya, 18 ba or 20 branches na siya sa amin. Oh, okay. Franchise din kasi siya ng ibang brand. Bawal daw malaman. Okay. Hindi ko na siya babanggit. Hindi na. Pero ano yung reaction mo na may nag-franchise sa'yo? Yung pinakauna naman nag-franchise sa'yo? Nung una kasi, siya kasi talaga yung makulit. Di pa kami nagpa-franchise. Sabi. Gusto namin franchise. Nakita yung potential. Oo. Kaya sobrang kulit niya. Inaral namin kung paano. Sabi ko, baka okay to. Mas madali magpatakbo kasi Ang problem ko kasi nang dati, parang time. Di ba? Yes. Parang lalayo ng wala pang system. Yes. Parang ikaw pala at gagawa. Nung medyo bata pa kasi ako nun, parang feeling ko, ang galing ko. Ganun kasi, pagka yung parang galing ka sa walang-wala, tapos nagkapera ka, parang sa sarili mo, nagkakaroon ka ng yabang. Yes. Oo, parang ganun. Yun nga yung mali ko nung una Kasi parang ayaw ko makinig sa payo ng iba. Parang thinking ko, ba't ako makikinig sa'yo? Mas magaling pa ako sa'yo. Parang yun yung thinking ko noon. Pero mali pala yun. Dapat open ka sa lahat ng Critic. Hindi lang critic. Yung open ka sa lahat ng payo, tingnan mo kung makakatulong ba sa'yo, gano'n. Tama. So yun na nga, nakapag-franchise na yung una, tapos yung una mong inopen yung franchise, sila yung nag-franchise sa'yo? Marami na talagang magpa-franchise sa amin. Nung una pa lang. Medyo na late lang kami mag-start kasi nga, ayun nga, yung development kasi hindi naman biglaan. It takes months. Siguro mga 8 months gano'n. Yung development? Grabe. Matagal. Tapos, hindi ka kasi pwede magpa-franchise ng nang wala kang sistema. Yes, to. Saka i-check pa nila kung kumikita ka ba talaga. Kasi hindi ka sasagapin ng franchising. Pagka sa sarili mo hindi ka kumikita, huwag ka mag-franchise. Kasi idadamay mo lang sila sa idadamay mo lang sila sa pagbagsak. May mga gano'n. Oo. May mga gano'ng franchise. Kaya siguraduhin nyo, bago kayo sa mga gusto magpa-franchise, bago kayo mag-franchise, dapat kumikita kayo sa sarili nyo. Yes, totoo. So lumaki na siya. For the first year ng pagpa-franchise, ilan niyo kumuha? From kami, 17, naging 48 For the first year? Oo. 48 branches. Okay. Tapos next year? Nung di 48 branches ka kami nun. May story kasi to Sige, ano yan? May story. Bago kami, mag-franchise, may tumatawag sa akin. Patay na kasi siya ngayon. Siya, parang writer. Ang sideline niya, parang nag-aahente siya ng endorser. May laro yata yung ng PBA sa Lucena. Napadaan siya doon sa branch namin sa SM Lucena. Sabi niya, bibigyan kita ng endorser. Gusto kasi kita tulungan Ayun, sabi ko, hindi pa namin kaya. Tatawagan kita after a year. Siguro 10 branches pa lang kami noon. Hindi pa kami nakakapag-isip mag-franchise. Tapos nung nakasali na kami sa Franchise Asia. Yung Franchise Asia, doon kami nag-launch ng franchising namin. Nakita ko na naman siya. Tataguan ko nga nahuli pa rin ako. Sabi niya, eto, mag-endorser ka na. Sabi ko, di ko pa kaya Tatawagan kita ulit. Tatawagan kita pag kaya ko na. Ayun, nung naman,
May story pa eh. Isa pa, bukod doon. Karugtong to eh. May branch kami sa SM North noon. Nagtayo ng branch si Catherine Bernardo ng nung business nila ng nails, cut nails yung tawag. Nail salon ba yan? Nagpagawa ko, nasugatan ako. Dugo eh. Dugo. Pero okay lang sa akin kasi parang hindi mo masakit. Tapos yung mother niya nandun. Nung nagpa-fight na ako, nagsusorry yung mother niya. Oh. Sabi ko, sarili ko. Mahilig ako mag-joke. Umunot ako ng calling card ko. Sabi ko, Mami Min, balang araw kunin naming endorser yung anak mo. Pero lang yun, joke lang yun. Joke lang yun. Parang paano naman namin gagawin yun eh. Lang kami nun, 6 branches lang. Tapos ayun, back to the story dun sa April yata yun eh, or March. March kami nag-signing. Siguro mga na kami nun, mga 70 yata, 70 or 80 branches. Tumawag na ulit yung Ako pala tumawag. Ayun, in-offer niya si Daniel Padilla. Sabi ko parang, kaya pa natin yun. Parang, sabi ko sa sarili ko, sige, kasi pag di kami dito, pag di kami nag-sign sa kanya, parang hindi na namin to ulit makukuha. Sige, labanan na natin kahit wala lang matira. Laban na to, laban na. Pagka, pagka hindi naman effective, mababawi naman natin yung pera kasi may cash flow naman tayo. Gulat kami, nung pagka-post pa lang namin ang picture. Nagpa-franchise sa amin per week, 20, ganun. Grabe. Oo, natayo namin nun, from 70 branches to 350 on that year. So, laki pala na impact na endorser? Masasabi ko, kami yung huli na nagkaroon ng effective na endorser. Sa mga nagpa-franchise sa industry namin kasi doon, alam ko yung nangyayari. Kasi ngayon parang after that era na ng mga influencer sa mga YouTuber. Yun yung masasabi ko, parang kami yung pinakahuli. Kasi yung mga ibang kumuha parang hindi na naging effective. Ah, seryoso? Sa franchise industry Oo. sa amin. After di ba nung nakuha namin si Daniel Padilla, siguro after 3 months, kaya na nagparamdam na yung na kunin na rin daw si Catherine Bernardo. Tapos nung na-meet namin, pinaalala ko, naalala niyo ba yung nagjo-joke ako na tungkol dun sa naalala niya. Oo. Kasi ngayon naging totoo na. Naging totoo, parang di ba, law of attraction. Galing. Ang galing. Kaya naniniwala ako sa law of attraction. Kasi wala naman ako talagang alam ko na artista sila, pero hindi ko alam na ganun pala sila kasikat. Kasi pag nagsisimula ka kasi mag-business, wala kang time sa wala kang time manood ng TV, Yes, kasi parang ikaw lahat gumagawa. Doon ko lang naramdaman yung impact nila nung naging endorser mo sila. Oo, na grabe pala tong dalawang to. So mga Katniel fans doon kumakain na. Tsaka sipag nila mag-share ng mga post, ganun. Oh, okay. So parang literally, parang siyang business partner mo na din. Parang sila yung taga-market. Oo, parang ganun. So, ibig sabihin ba, nung kinuha mo yung Katniel, kung kinuha mo sila bilang endorser, masasabi mo bang yung capital na binigay mo sa kanila is nabawi mo for ilang buwan? Siguro mga 1 buwan, ganun. Uy, sobrang lakas ng impact na sa kanila. Oo, wala kasi impact. Grabe. Ano yung for lifetime na yan? Or may contract na hanggang per year yun, per year. Per year nire-renew? Oh, okay. Gets ko na. So ngayon, meron ka ba mga interesting story na tuloy mong sabihin nung marami ka ng branches ngayon? Siguro, nung nag-pandemic, akala ko katapusan na eh. Ayun pala, magandang gusto kong itanong sa'yo. So nung nag-pandemic, ano yung nangyari sa inyo? Kakagaling ko lang ng Europe nun eh. Mag-uwi ko, lockdown agad. So sinakto ka, buti nga na nakauwi ka pa? Hindi, napilitan na kami umuwi. Kasi sabi ko sa sarili ko nun, hindi ko kasi alam na nahahaba ng gano'ng kahaba. Sabi ko sa sarili ko, pala nagpa-lockdown ako sa Europe eh. Sarap eh. Ang maganda nun, tumigil din yung banking. Di ba tigil din yung banking no? Hindi, at least walang naniningil na supplier. Di ba? Pero alam mo yun, na parang araw-araw, puro gastos, gano'n. Walang papasok. Paano na kaya? Sabi ko siguro, kung katapusan na to, okay na rin naman, at least na-experience namin. So tinatanggap mo na parang gano'n yung thinking ko. Grabe. Oo, natanggap ko na. Yun ang iniisip ko. Sige, manonood na lang ako Netflix. Hanggang mamatay. Oo.
Siguro pag nagka-COVID ako, okay na rin. Parang yun yung thinking ko na. Okay na rin kasi ayoko kasing parang ayoko mahirapan. Parang yun yung thinking ko nun. Nag-try kami mag-open. Pwede na daw essential food. Oo. Nag-try kami 4 branches yata. 4 pa lang. Oo. Tapos nung kami pumasok kami yung mga delivery apps. Mga Foodpanda, Grab. Kasi dati ayokong Pasukin yung ganun. Oo. Kasi ang tagal magbayad dati ng ng Foodpanda, 2 weeks. Oo. Sa bagay ng cash flow. Oo, ayoko to. Mahirap yung inventaryo nito. Parang gano'n. Parang close-minded pa ako noon. Yes. Nung pandemic, pipilitin ka niyang mag-mature ka Pipilitin ka niyang maging open-minded ka sa lahat ng bagay. Totoo. Kasi wala Sabi ko, okay yung okay pala yung yung mga delivery apps. Tapos unti-unti, nakapag-reopen kami na nakapag-reopen. Lalo na doon sa may mga grocery, gano'n. Tapos yung mall, pumapayag na rin. Tapos naging MECQ. Walang dine-in. Yeah, walang dine-in, yes. Kami noon, right business at the right time kami. Delivery and lang kami, pick up Di ba yun yung business model namin? Nalulungkot kami pag nag-ECQ. Kasi may dine-in na Medyo may kalaban ka na. Pag binalik ulit sa MECQ, medyo sa sarili ko natutuwa ako MECQ na naman. Walang competition. Wala na naman dine-in. Parang malakas. Tapos may mga mom and pop store. Parang yun yung term ko sa mga ganong mga tapsilogan, ganon. Nasa prime area sa labas. Kasi dati, more on malls kami. Lahat ng mall sarado, di ba? Yung mga store na malapit sa palengke, nabitawan nila yung mga ganong slots. Sabi ko, kaya natin, try natin. Tayo kami. O kaya, maganda, may benta. Tapos, nandun kasi yung mga tao lagi sa may palengke, di ba? Ang panahon na yun. Ang daming ganun na nabitawan. Kasi di ba pagka mom and pop store, hindi sila nag-expand. Yes, totoo. Maiksi lang yung PC nila. Parang ganun. Yun, tayo kami ng tayo. Tapos, nakikita ng mga franchisee na naging confident sila. Nag-reopen na rin sila ulit. Nag-expand na rin sila kasi nagustuhan nila yung strategy na kumuha ng mga prime area na bakante habang pandemic. Dami talaga ngayon, ang hirap na kumuha ulit ng pwesto dati, dali. So hindi ka nabawasan ng mga franchisee ng pandemic? Nabawasan. Nagsarado nga lahat Nagsarado lahat. Tapos unti-unti lang ulit nagbukas. So hindi ka naman literal nabawasan pero na temporary close lang? May nabawas siguro mga 100. Pero nagbalikan na sila ngayon. Akala ko nga permanently hanggang sa na-expire na yung kontrata nila. Ni-renew na lang namin ng walang bayad. Sino pinakasikat na nag-franchise sa'yo? Politiko mga politiko dami. Mga politiko. Meron kang largest store na lang? Isabela siguro. SM Kawayan. Or din. Meron din yata sa Kabanatuan, 90 square meter. Laki nun. Wala yun yung ino-offer ng SM Kasi minsan kasi may mga cut na walang mababa sa 60, ganun. Pag gusto mo makapasok, laban ka na, di ba? Masasabi mo ba na mag-i-innovate ka pa ng other products using shawarma? Pero kaming other products, may kebab na kami, mayroon kaming fries na may shawarma, tapos may kami, chicken tikka, ganun. Meron din kami chicken shawarma, tapos may nachos din kami. Marami na kaming products, pero syempre parang nandun kasi sa pangalan shawarma siya. Kaya akala nung tao, yun lang yung product namin. Yes. Pero pag pumunta ka sa store, dami naming offerings. Okay. So masasabi mo ba, nagamit mo ba yung diploma mo para maging negosyante ka? Pero bago mo sagutin yan sa pagbabalik ng Lazy Genius Podcast. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, baka iniisip nyo lang ako ay isang content creator at ako ay isang podcaster lang. No, I'm Frankel Miano. I'm the owner of 10 businesses here in the Philippines. At last 2 years ago is meron ako tuklasan na pinakamagandang negosyo. Pwede nyo gawin kahit wala kang skills, pera at experience. At sa bahay ka lang. At itong business na to is outsourcing business. Ang outsourcing business ay isang business model na hindi mo kailangan ng skills, experience at ang pera. Paano ba ito nag-work? Natuklasan ko ito nung pandemic. Dahil nung pandemic is nagsara ako ng iba't ibang mga businesses ko at nahihirapan ako umahon at nagkaroon pa ako ng utang na 8 million pesos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Buti na natuklasan ko itong business na to. Isa nangyari is meron akong empleyado na marunong mag-video editing. So ito ang ginawa ko. Naghanap ako ng mga business owners at mga content creators sa US or sa Australia na mga naghahanap ng mga video editing services or iba't ibang mga services. At meron ko nahanap na nag-willing na mag-pay ng 100,000 pesos para sa video editing services every single month. So ang ginawa ko is close ko si client, sinare ko yung empleyado ko na marunong video editing at
bayad ko sa kanya is nasa 30,000 pesos every single month. So, ano nangyari is nagbigay siya sa akin ng 100,000 pesos. Tapos, yung 20,000 pesos is binigay ko na kay empleyado. Tapos, itong natirang pera is akin na to every single month. At ngayon is marami na ako clients at employee na nag-work sa mga clients abroad. So, itong business na to is posible dahil kahit sino is pwedeng gumawa nito. At meron akong online academy kung saan ko tinuturo kung paano magharap ng empleyado at kung paano magharap ng clients. At ngayon, meron ako 20,000 students right now at marami na akong students na naging millionaire dito sa MSB at naging multi-millionaire pa. Kaya yung ginawa ko is gumawa ako ng 1 hour na tutorial kung paano to gawin sa mga tao at binibenta ko ito for 5,000 pesos. Pero bago ako mag-click off, itong YouTube tutorial na to is pinost ko ito sa YouTube ko for free at the title nito is How I Make 800,000 every single week with this new business model. So kung gusto mong matutunan to kung paano to gawin step by step, kung paano mag-harap ng empleyado, paano siya i-close and everything, lahat nandun, sinabi ko siya for free at pwede kang kumita dito up to 100,000 pesos every single month na wala kang babayaran sa akin ng isang piso. So bago ko pa siya i-delete, panoorin nyo na siya ASAP at see you on the podcast. So welcome back to Lazy Genius Podcast at tatanungin na natin ang CEO na Shawarma Shack. Ang mga general question, ang una kong gustong tanungin sa iyo, magkano ba ang kinikita mo monthly? Sapat lang para sa ano. Sapat lang para Sa ano, pamilya, saka sa mga employees, gano'n. pero more than 8 figures a month. Siguro. Kaya pala, 2 buwan mo lang yung kotse dyan na 20M sa labas. No? Sana all. So ngayon, kumikita ka na more than 10M at marami ka ng branches at nag-drop out ka. Siguro napanood mo naman to. Sa mga tinatanong ko, diploma o diskarte. Sa tingin mo, anong pipiliin mo? Kailangan siguro sa akin, para sa akin pareho. Kasi hindi ka naman matututan ng diskarte pag di ka naman pumasok sa school. Yung mga yung mga diskarte mo, dun mo naman mapupulot sa environment mo sa school kung anong klase bang Kasi yung mga nagsasabi na na ayaw nila ng diploma, nagyayabang lang yun. Dapat talaga. Hindi, para sa akin lang kasi napapanood ko kaya nga pumayag ako na Gusto ko squinted. Okay. Natuwa ako Pareho kailangan. Bakit parehas? Hindi ka nga magkakaroon ng diskarte pagka hindi ka dumaan ng school. I-try natin ipatry na ewan ko kung sino magtatry na wag pumasok sa school. Tapos anong kakalabasan mo, di ba? Yes, ito. Doon ka makakapulot ng values mo kung anong magiging ikaw siguro paglaki mo. Ito na tanong ko, yung mahalaga ba sa iyo ang college? Mahalaga sa pagiging negosyante ba ang pumasok sa college or optional na lang siya? Mahalaga din. Feeling ko para sa akin kasi doon ka doon ka mamumulat sa totoong buhay. Doon mo ma-realize na ano ba yung buhay na pagiging independent, gano'n. Kailangan siya. So pag pipiliin ka, dapat mag-aral ka habang nagnenegosyo. Pwede. Kung kasi lahat importante na napagdaanan ko na kasi yung yung panahon na may yabang ako sa sarili ko parang mali pala. Lahat importante. Kung pinili mo ang mag-aral habang nagnenegosyo, bakit ka nag-drop? Yun nga, hindi nga ako matured nung panahon na yan. Pero ngayon, kung pipiliin ka, kapag babalik ka ulit sa past, pipiliin mo mag-aral pa rin? Oo, mag-aral ako. Wow, okay. Ngayon, gusto kong mag-aral. Nag-enroll nga ako seryoso? Oo, nag-enroll nga ako sa AIM kaso di ako tinanggap kasi di daw ako college graduate. Oo, seryoso? Oo, nag-apply ako na parang nalungkot ako kasi ayaw nila ako tanggapin. Pero ano bang pipili mong kurso? Kurso, siguro sana mga sa business na gano'n. Okay. So, nandito na ako So, diploma at diskarte? Pareho. Hindi mo pwedeng sabihin na na isa lang? Na isa lang. Pero kung isa lang, kunwari lang naman? Wala Parang hindi mangyayari yung diskarte nga pag hindi ka nag-aaral. Non-stop ang learning. Ano naman masasabi mo sa nagsasabi na does money buys happiness? Depende yan sa tao kasi may mga taong gusto kompleto lang yung pamilya, ganon. May pera nga pero di naman masaya, di ba? Depende sa tao, kung anong klaseng tao ba, ganon. Ikaw,
para sa iyo, does money buy happiness ba? Ako sasabihin ko parang oo na hindi, ganon. Kung bata pa ako, 3 lang damit ko eh. Pare-pareho ng pare-pareho, magkakaiba lang ng kulay. Kaya ngayon, parang kahit medyo mahal yung damit, bibiling ko kasi siguro deprive ako. Siguro kung ano yung na-deprive ka nung bata ka, ngayon ka siguro babawi pag pag kaya mo na. Masasabi mo ba na masaya ka ngayon? Minsan oo, minsan hindi. Bakit minsan hindi? Wala ka na nang kinikita mo, dami mo ng franchise, dami mo ng branches, bakit hindi ka pa masaya minsan? Kasi minsan pagka nakamit ka ng mas malaki pa sa'yo, parang a-idolin mo siya. Tapos gusto mo rin ma-achieve yung Yung na-achieve niya? Yung na-achieve niya, tatanungin mo kung paano magawa. Parang ang galing, di ba? Minsan yun, nakakalungkot pagka di mo pa nagagawa. Okay. So, by achievements lang naman yung kalungkutan mo. Minsan. Siguro, ganun. Pero ngayon, pagdating naman sa, masasabi mo ba na the more money, the more problems? Hindi ko tinitreat na ganun. Sa mundo kasi, lahat temporary. Kung ano yung meron ka ngayon, parang hindi naman sa'yo lahat yan. Parang, saka yung problema kasi natatapos din naman, di ba? Yes, totoo. Kasi pag parang iniisip mo masyado yung problema na stress ka lang. Totoo. Oo. Kaya parang ako ini-enjoy ko lang. I-enjoy mo yung problema? Ini-enjoy ko lang. Kasi parang mas nasosolve pagka pag di mo masyadong ini-stressan. Tama. Eto na lang, ano yung pinaka-biggest problem na naharap mo sa buhay mo? Na akala mo imposibleng magawa ng paraan to, pero nagawa mo ng paraan? Yung pandemic siguro. Pandemic. Kasi akala ko nga katapusan na eh. Iniisip ko na pag nagka-COVID ako, okay na rin. Oo, kasi di ba? Pero di ka naman natamaan ng COVID dati? Ang daming beses ko nagka-COVID. Siguro mga 6. Ikaw? Oo, 6 o. Kasi yung iba parang false positive naman. Di ba? Or baka asymptomatic, ganun. Grabe. 6 na beses. Isa ko lang naramdaman na totoo. Pero yung mga siguro, wala. Nagpapatest din kasi ako agad eh. After 2 days, parang biglang negative naman. Ano yung pinaka malaki mong purchase sa buong buhay mo? Hindi ko alam. Ano ba? Experience. Fashion Week siguro, experience. Oh. Fashion Week saan? Paris Fashion Week. Magastos eh. Magkano? Pag siguro wala kang 10M, huwag ka mag-isip na makakapag Seryoso? Oo. Liquid? 10 liquid? Hindi kasi kailangan ka mag-build ng ng purchases sa brand. Siguro mga baka 20, gano'n. Oh. So dapat makabili ka ng ganong karami para lang makapasok doon sa Fashion Week? So gumastos ka ng more than 20 sa mga damit lang? Parang hindi isang biglaan yun. Oo, pero... Kasi parang sa kanila, parang kailangan mo makapag-build ng relation sa brand, parang gano'n. Yan yung word nila. How about material? Pinakamahal mong nabiling material? Siguro lupa. Ilang square meter yun? Mga 2,000 square meter. Oo, magkano siya? Hindi mo mga 40. Damn, saan yun? Sun Valley. Ilan yung properties mo yun? Dami, hindi ko nga napupuntahan eh. Biggest flex. Dami, hindi ko nga napupuntahan yung iba. Hindi ko nga kasi dati, ano ba? Yun nga, hindi ko napupuntahan. Parang sayang nga eh, dapat pala hindi ko binili yun. No. Pero more than 10 naman. Ang mga lupa mo? Oo, madami. Or more than 20? Or more than 10? Ilan yung mga kotse mo ngayon? 3 lang, gano'n. Ano yung 3 na yun? Yung isa, yung Lincoln na 20M. Tapos ano yung dalawa? Escalade. Oo. Magkano yun? Ganyan din. Wala pang anak ngayon? Wala pa, puro dog lang. Okay, pero merong interesting na question. Bakit ka nag-invest sa Lincoln na bulletproof na worth 20M? Bakit ka gumastos ng ganun kung wala naman nagde-death sa'yo? Wala, lang. Gusto ko lang. Kasi dati nung bata pa ako, nakita ko na yan, inalok ako pinapakita sa akin ng tatay ko. Tapos nung dati, na-recruit ako sa networking sa Ortigas. Yan yung mga nakita ko sa Sapyan, Escalade, saka Lincoln Navigator. Sabi ko, pag ako, maging magaling na networker, makakabili din ako niyan. Oo, ayun nga, di nga lang ako naging magaling na networker. Hindi ko naman iniisip na ganun ako. Wala lang, kasi ako impulsive buyer. Sobrang laking impact din ng naitulong ng asawa mo sa shawarma shop. Oo. Kasi kung hindi dahil sa asawa ko, hindi naman ako matututo sa buhay. Kasi from patapon na tao,
Doon lang ako naging matured nung nakilala ko siya tapos nag-guide niya ako, ganun. So sa mga tao na single ngayon, ano mo yung mapapayo mo sa kanila para makahanap? O ano yung mga traits or ano yung mga green flag na kailangan nila hanapin sa isang babae? Hindi ko masabi. Hindi, kung anong gusto mo. Yun naman yan eh. Ang mahalaga, masaya ka, di ba? Yes, So, walang, kahit pa red flag yan, kung masaya ka, di okay din, di ba? Yun naman yung importante sa buhay. Kapag meron nanonood ngayon at gusto nilang mag-franchise na or gusto nilang mag-build ng isang business na ipapa-franchise nila in the future, ano yung mga tips and tricks and mga secret strategies na tunay mong sabihin? Ayun, common sense lang siguro. Pag di ka kumikita, wag ka magpa-franchise. Kasi parang ini-scam mo yung yung tao. Parang gagamitin mo yung pera niya para sa sarili mo. Parang, ayun. How about other tips na para lumaki yung business nila? Siguro dapat obsessed ka lang, ganun. Obsessed ka lang talaga. Okay. Pero ano yung mga actionable na pwede nilang gawin ngayon na pwede nilang i-implement para lumaki pa yung sales nila? For example, kailangan nila nang mag-invest sila sa magandang menu, ganun ba? Or mag-invest sila sa magandang signage sa labas? Or kailangan may one take one ba sila? Ano ba yung mga actionable? Location. Ano yung pinakamagandang location na nakita mo? Location, pag may Cebuana, saka Palawan Pawn Shop, may 7-Eleven, yun na yun. Yun na yun. Bakit? Naaral na nila yun eh. Oh. Naaral na nila yung location eh. Di ba? Parang nangungopia ka lang naman eh, di ba? Oh, sabagay. Kasi pinag-aralan nila kung saan sila tatayo. At doon ka na lang. Kasi napag-aralan nila. Ang galing. So, parang hindi ka na rin gumastos ng finder. Oo, kasi sila na yung nag-aaral para sa iyo. Ang galing. So, ngayon, gumagawa ka pa rin ba ng event sa school? Nagbebenta ka pa rin sa mga... Hindi na eh. Hindi na. Kasi parang sobrang daming branches na. Parang accessible na sa lahat. Pero minsan, pag may nag-i-invite, ano naman yung mga masasabi mo sa mga tao na gustong magnegosyo kaso natatakot sila mag-risk? Hindi pwede yan. Kasi laging may risk. Yun yung kasama eh. Pag mag-business ka, risk number 1 yun na partner yan, partner. Partner mo, no? So, bawal sila maging negosyante kundi sila risk taker? Pwede naman, pero yun nga, kung hindi ka makakapag-take ng risk, walang movement na mangyayari. Sabagay. Oo. Ano yung pinaka-biggest mistake na nagawa mo sa buong buhay mo? Hindi kasi ako mahilig na babalikan yung dati. Pero siguro yung mga walang kakwenta-kwentang ginastos ko nung bata pa ako. Iniisip ko kung inipon ko yun, di ba? Parang kung anong mga gusto ko ngayon ako nagastos eh. Sa maliit na bagay lang naman yun. Oo, parang yun lang. Ano yung pinaka-best na investment na nagawa mo? Yung malaki yung na-return sa'yo or malaki na itulong sa'yo? Sa property kasi hindi ko nararamdaman eh. Andyan lang siya, gano'n. Kapag meron kang ibebentang palugi, benta mo sa akin. Sino yung pinaka-famous person na meron kang contact ngayon sa kanya? Kahit saan, famous sa negosyo or famous sa artista. Daniel Padilla, yun. Famous. Kasi yung iba parang hindi naman famous. How about sa negosyo? Padami, pero kasi parang hindi siya generally famous. Pero okay lang, yung mga negosyo na lang. Ano yung mga sikat na negosyo na meron sila na kaibigan mo yung may-ari? Yung magbanggit eh. Kasi pag nagbanggit ako, magtatampo yung iba eh. Oo. Baka may makalimutan ako eh. Sabagay. Diba? Sabagay. Mas pipiliin mo ba na ito bang shawarma shack is your passion? Oo. Kasi siguro sa sarili ko wala naman na akong meron pa rin. Pero parang nakakatuwa na nakapag-provide ka ng jobs saka entrepreneurship opportunities. Yes. Yun yung siguro isang fulfilling. Mas pipiliin mo ba maging mayaman pero yung negosyo mo hindi mo passion or tamang yaman lang na 50k a month or 100k a month pero passion mo? Hindi, gusto ko mayaman kahit di ko passion. Bakit? Masarap eh. Parang... Masasabi mo ba kailangan nilang habulin muna ang pera bago ang passion? Hindi, kailangan kasi obsessed ka muna bago yung pera. Parang obsessed ka sa ginagawa mo, ganun. Yeah, to. Oo. Baka swerte na lang din ako kasi gusto ko yung ginagawa ko. Yes, totoo yun. Sobrang rare na mga entrepreneur na passion yung ginagawa nila.
So ngayon, ang next question ko is, kapag hindi ka negosyante ngayon, ano kaya ang trabaho mo ngayon? Tambay. Oo. Seryoso? Baka ganun. Kasi yung wife ko lang naman ang nakapag-ano sa akin eh. Nakapagpabago siguro ng mindset ko. Tumula ka talaga impact yung wife mo sa'yo. Wala kayo. Ano yung pinaka-most nami-misunderstood na lang nila sa'yo? For example, ako na akala ng mga tao masyado akong seryoso. Akala nila masyado akong mayabang. Pero ayun yung pinaka-most nami-misunderstood nila sa akin. No, baka siguro ganun din. Kasi siguro, pag confident ka, medyo may yabang yung dating. Ewan ko, hindi ko masabi eh. Hindi ko alam eh. Sige. Ano yung mga pwede mong sabihin dito sa podcast natin na nagawa mo na or na-achieve mo na or mga something na story na mahirap maniwalaan na nagawa mo? Ayun nga, minessage ko yung mga president ng mga school organization. Ini-stock ko yung kung sino ba yung mga president, gano'n. Para makakuha akong school event. Tapos siguro pag nung sa tutuban, kasi doon parang labanan ng ng pagtatawag ng customer. Yes, totoo. Di ba? Parang harapan yung pag-aalok doon eh. Yun, nagawa ko rin yun. Kapag magkakaroon ka ng talent, ano yung gusto mong talent na makuha? Gusto ko malakas yung charisma ko. Eh, bakit? Wala. Parang mas madali yung buhay pag ganun siguro. Masasabi mo ba na mahihain kang tao? Ako? Dati siguro. Minsan hindi. Okay. Baka yun pala yung talent ko, makapal yung mukha ko. Oo. Magandang talent yun. Kailangan mo sa negosyo, di ba? Hindi makapal yung mukha mo. Wala. Pagkagising mo, hanggang sa pagkatulog, ano yung routine mo? Baliktad ako eh. Gigising ako mga 11 ng umaga. Tapos tulog ko mga alas 4, ganun. Sa gabi ako nakapag-isip eh. Sa mga namin, mga employees namin, managers. Chat ako ng madaling araw. Yung mga instruction ko, tapos yung mga naiisip ko, chinachat ko na. Yun. Gigising ako 11 a.m. Minsan 12. So, pag-gising mo, pumunta ka na dito. Ayun yung ginawa mo. Yan. Oo. Medyo maaga ngayon. 9 ako gumising eh. So yun na, gumising ka ng maaga. Tapos after that, Hindi ka maaga gumigising. gumising Late ka ako ng natutulog. 11. Tapos ano na ginagawa mo? Ayun, coffee. Tapos mga papis ko, papansinin ko. Paka ko sila, ganun. Breakfast. Tapos ligo. Diretso office na. Saan yung office niyo? Mindanao Avenue. Pag ano yung sa office, anong oras ka umuwi na nun? Depende eh. Minsan 12, minsan 2, minsan 3, minsan 4. Tapos na ako ng 7. Depende eh kung may lakad sa labas, ganun. Basta kailangan ko mag-basketball 3 times a week. Seryoso? Bakit? Ball is life. Ball is life. Ang galing. Kapag bibigyan ka ng pagkakataon, maging NBA player ka, pero kailangan mong isara yung shawarma shack, gagawin mo ba hindi? Hindi. Kasi siguro kung ako si LeBron James, magiging LeBron James ako pwede. Pero pag hindi, wag na lang. O kaya kahit Luka Doncic pwede na. I-drop mo yung Oo. Seryoso? Oo. Pero pag hindi, wag na. Pag yung yung saktong first 5 ka lang, tapos hindi ka naman wag na lang. Huwag na lang. Oo. Kasi mahirap kasi mabot yun. Grabe yun, ultimate ka na nun pag Pagka hindi ka ultimate, wag na lang. Sabagay. Kapag nakuha mo yung lamp ni Genie, lumabas si Genie at sinabi niya, bibigyan kitang 3 wish. Ano ang gagamitin mo doon? Una, sana maging unlimited yung wishes. Kung pwede. Kung pwede. Oo, pwede. Yun lang. Kahit isa lang. Basta maging unlimited yung Pero kung ba wala unlimited, 3 lang, ano yung lang. Siyempre, pera. Tapos health. Health na sobrang haba. 150 years old sana. Grabe. Oo, tapos bumata yung itsura, gano'n. Wow. Maintain lang, gano'n. Maintain. Kahit Parang Wolverine na, gano'n. Para si Wolverine. Oo. Okay. Yung una, unlimited na pera, yun. Oo. So, pa may pagkakataon na merong gamot na kailangan mong inumin para tumagal ang buhay mo at ma-maintain yung yung itsura mo, kahit umabot siya ng 100M, gagawa ka ng paraan. Oo. Actually, nagpapa-stem cell ako eh. Nagpa-stem cell ako sa Thailand. EW Villa Medica.
Ano yun? Anong mangyari? Sabi yun daw yung ginagawa ni Enrile. Kaya mahaba yung buhay niya. Seryoso? Nila, Legit nila siya. Erap, ganon. Imelda Marcos, yun yung sabi, Yan ang ginawa sa'yo nun. Ininjikan kami ng madami medical procedure. Galing sa ship stem cell. Galing sa ship, ganon. Oo, pampatagal siya ng buhay daw. Sa Germany daw nagpapagawa yung mga kilalang tao na old na pero malakas pa. So ngayon, gusto ko munang tanongin sa'yo kung ready ka na. Ready na. Ready ka na ba sa ating Fast Talk sa pagbabalik ng ating Lazy Genius Podcast? Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto nyo maging successful, pero wala tayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate. Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-grupa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano yung link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you! Welcome back to Lazy Genius Podcast. At ang itatanong na natin sa kanya, ang ating Fast Talk. Pero meron tayong huling tanong na hindi ko nasali kanina. Unbelievable kasi. Na isang may-ari ng 800 na branches dito sa Pilipinas sa Shawarma Shack at meron ka ng sariling corporation at talagang successful ka na tao, pumunta ka pa dito para ma-interview ko. Ngayon, ang tanong ko, bakit? Natuwa ako sa Natuwa ako sa podcast mo. Parang lagi kasing dumadaan sa feed ko Parang, yan, nakakatuwa lang. Meron ka bang mga contents na napanood na nag-disagree ka sa isang guest? Opinion naman niya yun Pero siguro sa akin, gusto ko lang sabihin kung ano yung opinion ko. Kaya napapayag mo ako na pumunta dito. Sige. Ano yung napanood mo na tinanong ko na nag-disagree ka? Nasagot ko naman na kanina. Sa pag-aaral ba yun? Ngayon nga, parang hindi mo makukuha yung diskarte mo pag di ka din naman dumaan sa school. Yan lang yung ko. Wala naman akong pwedeng ipagmalaki sa ibang tao kasi iba't iba naman kasi yung opportunities na dumadating sa bawat tao. Sinuwerte lang siguro ako kasi mas maganda yung opportunity na sa akin na nabigay. Hindi naman ako magaling, gano'n. Nabigyan lang ako ng right opportunity at the right time. Nabigyan lang ako ng blessings. Ayun. Kaya wala akong mapagmamalaki. Wala akong mapagmamalaki kahit kanino. Kasi lahat ng bagay sa mundo pahiram lang naman sa atin yan. Totoo. Kaya ayun, enjoy mo lang kung ano yung pinahiram sa'yo. So gusto mo lang sabihin na sa mga nanonood ngayon na kailangan pa rin nila tapusin yung pag-aaral nila, magnegosyo kung gusto nila. Mag-aaral ka kung hanggang kailan mo gusto. Ganon. Yung iba, tapos na mag-college, ma-masteral pa, maganda yun. Diba? Pero nasa sayo yun, ikaw nakakaalam kung hanggang kailan mo gusto. Pero kung nagkaroon ka ng anak, gusto niya maging negosyante, pero ayaw niya na mag-college, anong gagawin mo? Maganda pagsabayin niya Pero kung mapipilit ko siya, di gawin niya. Pero kung hindi, di ba? Parang ganun talaga. Ganun talaga. Kasi di ba? Parang choice naman sa buhay mo, choice mo naman yan di ba? Kung anong pipiliin mo, kahit anong payo ng magulang. O kung sino man nagpapayo sa'yo. Pagka di mo naman sinunod, choice mo naman yan Totoo. Di ba? So ready ka na? Ating Fast Talk. Pamilisan lang to Okay. Ano yung craziest thing na nagawa mo sa pagmamahal? Parang wala naman. Nothing extraordinary. Ano yung craziest thing na ginawa naman sa'yo sa pagmamahal? Wala naman. Normal lang kami. If makapag-travel back ka in time, anong panahon nito? Gusto ko ako nakadiscover ng gasolina, ganun. O ano ba?
Yung pinakamalaking jackpot sa loto, hindi pa nabobola. Ayun, alam ko yung tatawa. Ganun. O kaya, hindi pa na-invento yung yung Facebook. Ganun. Sana isa ako sa nayaya. Ganun. Ayun. Diba? Ano yung most embarrassing thing na nagawa mo sa public? Nasuntok ako nung guidance counselor sa harap ng maraming bata. Ay, nung high school ako, wala kasi kaming pangsali sa JS Prom. Patawag ka sa stage pag di ka magbabayad ng Girl. Oo, pinatawag ako na Kakaya. Okay. If kakain ka lang ng isang pagkain at isang pagkain lang to, kakainin mo lang siya paulit-ulit araw-araw for the rest of your life, anong pagkain nito? chop suey, ganun. Kapag papalit ka ng buhay sa isang tao, kaninong tao to? Si Larry Fink. Kapag magkakaroon ka ng superpower, anong superpower ito? Gusto ko malakas charisma ko, ganun. O ewan ko. O, hindi kasi di ba, parang mas madali ka makapag-negotiate. Yes, totoo yun. Diba? Totoo yun. Parang madali ka makakuha ng deal, ganun. Anong pinaka-favorite childhood memory mo? Wala kasi hindi maganda yung childhood ko eh. If makikinig ka ng isang kanta na paulit-ulit lang na sa tenga mo for forever, anong kanta to? Manila. Nino? Hotdog, Manila. By Hotdog. Oh. Ang ganda ng Okay. Yeah. Ano yung most expensive gift na na-receive mo? Relo siguro. Richard Mille. Oo, na-receive mo siya? Oo. Sino nagbigay? Wife ko. Grabe, napakamahal nun. Ano yung most expensive gift na nabigay mo? Wala, bag ka nun. Magkano yan? 2 million ba? Ganun. Damn. If magkakaroon ka ng isang trabaho at di ka negosyante, anong trabaho na gusto mo? Gusto ko maging si Ramon Ang o kaya si MVP, ganun. Pero, ano yung most interesting thing na natutunan mo sa buhay mo? hindi laging dumadating yung opportunity, kaya grab ka lang ng grab, ganun. Tama yon. If titira ka sa isang bansa at doon ka lang mamumuhay for the rest of your life, anong bansa to? Europe siguro. Pero sa baka Italy, ganun. O France, ewan ko. Pero Pilipinas talaga saya Sobrang saya dito. Ilan na yung countries na na-visit mo? 50. 50. Oo, 50. Ano yung top 10 pinuntahan mo na nagustuhan mo? Na gusto mong balikan? Top 10. Pwede ba magsimula sa 1? Sige. Kasi ang hirap pag top pag one. nagsimula ako sa 10. Sige. Number 1, Iceland. Second, ano ba gusto ko? Italy. Third, Switzerland. Fourth, France. Sige, hanggang top 5 na lang. Last na. Dubai. If magkakaroon ka ng another pet, pero hindi aso, anong pet na gusto mo? Tiger. Tiger na pet. Idol ko kasi si Chabit Singson eh. Oo, may tiger siya. Okay, may suka, gano'n. Parang siya, di ba? Angas na, no? Lupit. Ano yung pinaka-favorite movie na napanood mo? Di ba sabi mo lahat napanood mo na. Ano yung pinaka... Hindi, nung panahon na yun pero ngayon hindi na masyado. Sige. Kahit yung nasa isip mo lang, ano yung top 3 na best movies na napanood? Mararecommend mo na panoorin na ibang tao din. Ano ba yung nanalo yung Avengers? Infinity War ba? Infinity War. Okay. Endgame. Ayun. Para kasing yun di ba? Yung para may problema, tapos nagdatingan yung mga rest back. Ayun. Sarap The Tourist. Johnny Depp, The Tourist. Hindi ko pa napapanood yun. Panoorin mo. Sobrang ganda nga, ginaya ko yung buhok niya. Okay. Tapos Crash Landing. Hindi movie series. Crash Landing on you. Tama ba? Crash Landing. Yung una kong pinanood na series nung pandemic. Na natapos ko. Nanonood ka pala ng gano'n. Wala no choice ka naman nung panahon na yun. Okay. Kapag bibili ka ng another car ulit, anong car na gusto mo? Siguro yung hindi malalayo sa mga sa mga car ko ngayon. Okay. Kasi gusto ko kasi itim lang, ganon. Itim lang, parang lang. Hindi ako mahilig sa mga sports car eh. Ang tanong ko, bakit dami mong pera, sobrang dami mong pera at marami ka pang kinikita, bakit hindi ka nag-isip na bumili ng sports car? Na katulad ng ibang negosyante na puro sports car sila.
Hindi kasi ganun yung ano ko yung gusto kong image. Gusto ko kasing image parang VIP. Parang ganun. O kaya parang mafia, ganun. Kaya mahilig ako sa Europe kasi nakakapagbihis ako ng mga ganun. Oo. Parang ganun lang yung datingan. Parang Peaky Blinders. Mahilig ako sa mga movie ng ganun. Mga ganun. Bakit di Godfather? Yung narinig mong movie. Pwede. No? Kaso kasi medyo medyo lumang-luma na kasi. Siguro kung magkakaroon siya ng bagong version. Pwede na. Ang gusto ko buong Bourne series. Oo. Yun. Maganda rin yun. Yung kay Jason Bourne. Kasi parang, di ba, palipat-lipat siya sa Europe. Kaya siguro nagustuhan ko rin yung Europe. Pag naririnig ko yung ng police. Parang naalala ko yung yung Bourne series. Damn. Okay. Ano yung pinakamasarap na nakain mong pagkain? Dami ko na kasi nakain, kaya tumaba ako. Ewan ko, pag pumunta ka sa Vatican City, paglabas mo doon, nandun yung pinakamasarap na carbonara sa may gilid. Kasi ang totoo palang carbonara, itlog pala yung nun. Hindi pala gatas, hindi pala cream. Yan hindi ko makalimutan. First time ko nakatikim ng authentic na Na carbonara? Oo. Alam ko na pupuntahan ko dun. Ano yung gusto mong kunin na accent? Gusto ko kasing language, parang parang masarap pakinggan, parang Portuguese. Ano yung una mong ginagawa pagkagising mo? Check ko siguro yung mga message. What does happiness means to you? A temporary feeling, ko. Shopee o Lazada? Hindi ako gumagamit yun Grab or Foodpanda? Grab or Foodpanda. Mamili kasi pareho kong Ginagamit, makatanggalin na ng access Pareho silang mahal. Nice. Good answer. Right answer. GMA or ABS? Hindi pareho. Kasi pareho na ako may interview dun Baka hindi lang makaulit. Rich and famous or rich and unknown? Rich and unknown. Bakit? Unknown. Mahal magpasweldo ng bodyguard. Mas matipid pag unknown. So, tanda. Coffee or tea? Coffee. Jollibee or McDonald's? Jollibee siguro kasi hindi ko pa na-meet yung may-ari ng McDo yung Jollibee ako Anong bansa ang want mong puntahan next? Antarctica. Bansa ba siya? Continent siya di ba? O bansa na rin siya? Ewan ko, parang continent lang ata. Pero bakit doon? Hindi siya common. Ayoko kasi yung napupuntahan basta-basta ng mga tao. Parang rare. Gusto ko exotic, parang ganun. Saan lugar sa Pilipinas na hindi mo pa napupuntahan pero want mong puntahan? Batanes. Saan sa Pilipinas ang want mong balikan? Cebu. A movie or series? Depende. Pareho. Basta depende kung anong papalabas. Mabait or maganda? Maganda. Mestiza or morena? Mestiza. What is the best podcast in the Philippines? Lazy Genius Podcast. Ganda ng pagkakasabi. Thank you sa magpupunta dito sa ating Lazy Genius Podcast, ang ating CEO and owner of Shawarma Shop. Meron ka bang ma-i-sponsoran or mapopromote sa ating mga audience ngayon? Mapopromote. Follow nyo na lang yung TikTok ko para magka-followers. Anong pangalan? Walter Buenavista. Okay. On IG. Okay. TikTok at IG follow. Hindi, nakalagay Walter Buenavista on IG. Sa TikTok? Oo, okay. Pag mag-follow ng TikTok, ma-follow na rin yung IG. Same. Tama yan. Ano pa ang papromote mo? Kung di nyo pa na-try yung product namin, try nyo naman. Para affordable naman. Saka sulit. Masarap. Siguro ako magpapromote para sa kanya. Kung gusto niya mag-franchise ng ating Shawarma Shack, nandito lang siya 24/7 at pwede siyang i-contact sa IG niya or sa TikTok niya or sa email nila na Facebook page namin, Shawarma Shack PH. Okay, tuloy kayo mag-franchise at para makakain kayo ng malupitang buy one take one na shawarma siya. At maraming salamat sa pagpupunta. Tinulungan mo ako nung high school ako nung wala akong makain. Thank you sa pagpupunta dito at we will see you on the next episode. Goodbye.